Mga kababayan, naku po. O, ito, sunod. Mga kababayan, ano yung sunod, Kent? Ito na, mga kababayan, ang sunod nating pag-uusapan ay patungkol dito kay Basti Duterte. Ito, speaking of Basti Duterte, kita nyo mga kababayan. Ha? Nakita ninyo? Nagkakandara pa na ang mga politician, no, at ang gobyerno ng Pilipinas dahil sa pagtaas ng gasolina, pagbagsak ng piso. Si Basti Duterte, nagkandara pa na lahat ng mayor sa buong Pilipinas kung paano resolbahin ang problema sa krisis ngayon. Si Basti Duterte sarap ng buhay. Bakit? Andun sa Italy na masyal. Yeah? Nangangampanya. Ang sabi pa nga niya doon, kung gusto ninyong mapagpatuloy ang ginawa ng tatay ko noon, iboto niyo si Sara sa 2028. Aga-aga nangangampanya na, 'di ba? Kita ninyo, nagkakandara pa na ang mga mayor sa buong Pilipinas kung paano resolbahin, yeah? Ang problema sa krisis ang mahal ng gasolina, yeah? Ang baba ng piso. Si Baste, ando na masyal sa Italy ng kampanya kaga-aga. Tignan nyo, mga kababayan. Diyos mio Marimar. Andun sa Italy ang lolo nyo. Nangampanya. Ay, Diyos ko. Ito, punta tayo mga kababayan sa ano. Diyos ko po, mga kababayan, kawawa tayo mga Pilipino dito. Iwan ko ba bakit may mga ganyang politician na ibinuto ng tao para magserbisyo sa tao, putang ina, nandun nag-duty sa dahig. 'Di ba? Ay, nako. Ito, mga kababayan. Kasi nga, may marami siyang nabangga. Yung mga mayayaman, yung mga oligarko, yung mga drug lord, lahat. Yun naman yung mga kalaban niya. Yun yung may hawak ng ano eh. Yun yung may hawak ng Pilipinas. Sila yung mayaman. Nasa position of power sila. So ngayon, yung pagbaba ng tatay ko, pinagtulungan nila. Kasama nila yung pangag na presidente. Dahil daw po ang mga supporters ni PRRD, Mayor, dahil hanggang ngayon, hindi pa nakakauwi si Tatay Digong. Dahil lahat naman, sino bang di galit? Sige lang, tigis lang. Tulad nga na sinabi ko, yung mga kadalasan sa buhay, yung mga magagandang nakukuha mo, pagdiisan, kailangan mong paghirapan. So, ganun talaga. Isipin na lang natin na kasama to sa proseso. Kasi kung hindi tumakbo ng tatay ko, hindi nyo siya narinig, hindi niya ginawa yung ginawa niya para sa Pilipinas nung panahon na naging presidente siya, hindi nyo mararamdaman at makikilala si Pangulong Duterte. Hindi nyo makikita yung mga kayang gawin ng isang tao na maging presidente sa isang bansa. So sabihin na natin, kasi nga may marami siyang nabangga. Yung mga mayayaman, yung mga oligarko, yung mga drug lord, lahat. Yun naman yung mga kalaban niya. Yun yung may hawak ng ano eh. Yun yung may hawak. Ano daw si Digong, maraming nabangga na drug lord, maraming nabangga na oligarko? Bakit halos ng mga kaibigan ninyo ay puro drug lord? So, ibig sabihin, nabangga ninyo si Michael Yang? Nabangga ninyo si Kenneth Dong? Si Sammy Uy? Si Charlie Tan? Totoo yun, Baste? Maraming nabangga si Digong noon nung siya ang presidente. Tapos ngayon, naghiganti yung mga binangga niyang drug lord. At kinampihan ni Marcos? Totoo ba yan? Baka pag naglabas ako ng picture dito, yung mga drug lord na sinasabi mo, kaibigan ninyo. Ano, Basti? Hindi ka ba natamaan ng... Hindi ka ba nanginginig habang nagkwento niyan dyan sa Italy? Harap ka pa ng simbahan? Hindi ka ba natakot dyan na sa simbahan ka nagkwento ng kasinungalingan? Si Digong daw noong presidente, marami daw nabangga na drug lord at mga oligarko. Kaya nung pagbaba ni Digong, naghiganti daw yung mga drug lord. Pati yung mga oligarko, ginamit daw si Marcos. Kaya pinakulong. Putang ina, pag maglabas ako ng picture ngayon, sino ba yung mga drug lord sa Pilipinas? Sige Sino ba si Peter Lim? Sige, i-search nga natin, who is Peter Lim? Eto Sino si Peter Lim? Kenneth Dong. Ay, nako, mga kababayan. Sige nga, mga drug lord binangga daw ni Digong. Kaya nung pagbaba daw ni Digong sa posisyon bilang presidente, naghiganti ang mga drug lord. Tinulungan daw ni Marcos. Kaya pinakulong si Digong. Sure ka dyan, Baste? Pag sure ya, oy. Kadalasan na ba sa mga drug lord kikaibigan, ro ba ninyo? Ito Peter Lim.
Eto. Alas 10 kagabi, sa Davao City Police Office nakipagkita si Pangulo. Ha? Peter Lim, Alas 10 kagabi, sa Davao City Police Office nakipagkita si Pangulong Rodrigo Duterte at mga tauhan ng PIDEA kay Peter Lim, isa sa tatlong hinihinalang lider ng drug trafficking sa bansa. Mariing itinanggi ni Lim na siya ang Peter Lim na isinasangkot sa iligal na droga. Giit pa ni Lim, isa lamang siyang negosyante sa Cebu at hindi niya kilala ang dalawa pang isinasangkot na drug lords na sina Peter Ko at Herbert Colanco na ngayon nakakulong sa bilibid. 500%. Wa gyud taon ko anang negosyo. Ayon pa kay Lim, kailanman ay hindi siya nagnenegosyo ng iligal na droga. Pero hindi nakontento ang Pangulo at tinanong kung bakit lumalabas lagi ang pangalan na Peter Lim sa malalaking drug dealers. Tinanong rin si Lim kung bakit siya inimbestigahan sa Kongreso. So, nabuhat sa investigasyon na regarding ang Congress. Diyan primero, ilang ipakuan na to na daghan negosyante sa Cebu. Mga department store. Si Peter Lim nga kamag-anak ni Bongo eh. Sino ba si Michael Yang? Di ba economic advisor ng tatay mo si Michael Yang? Economic advisor ni Digong si Michael Yang, pero drug lord. Sige nga, so ibig sabihin binangga ni Digong si Michael Yang? Kung binangga niya, bakit ginawa niyang economic advisor? Baste, napakasinungaling niyo. Eto Diyos ko po. Ay, Diyos ko. Nako, mga kababayan, grabe kay gumawa ng kwento. Discovery namin yung protection na ibinigay ni Pangulong Duterte sa dalawang drug personalities na si Michael Yang at si Alan Lee. Ayon kay Asierto, isinumita raw niya ang kanyang intelligence report sa PNP at PIDEA pero hindi ito pinansin. Hindi nila ma-dispute yung aking report. Ang ginawa nila is sinaraan ako at yung team ko. Yung isang kasamahan ko na gumawa ng report, binukot at ang isa ay binaril na namatay. Ilan ang namatay? Dahil po Nung nabisto ng PIDEA na si Michael Yang na economic advisor ni Digong ay isang drug lord, anong ginawa niya sa mga PIDEA personnel? Pinagpapatay, pinaghahanteng, baste, paano mo ma-explain to? Nung nalaman na si Michael Yang ang may-ari ng magnetic lifter, lalabas naman yan sa impeachment ni Sara, malalaman nyo naman yun lalabas naman yan doon kung paano utusan si Madriaga na kunin ang mga shabu doon sa magnetic lifter. Lalabas yan, baste. Yung kasinungalingan ninyo, mamumulat ang taong bayan. Diyos ko naman. Nung presidente daw si Digong, binangga ang mga drug lord. Pati ang mga negosyanteng hindi nagbabayad ng tax. Kaya nung bumaba na si Digong pagka-presidente, naghiganti daw ang mga drug lords. Pinakulong si Digong. Tanong ko lang, baste, sino po ba ang drug lord na nagkaso kay Digong sa ICC? Wala naman drug lord nagreklamo dun. Wala namang negosyanteng nagreklamo dun. Pagkakalam ko si Trillanes lang Apakasinungaling nyo, binaliktad ninyo yung kwento. Tangina nyo. Mga drug lord daw ang nasa likod ng pagkakulong ni Digong. Mga negosyante daw na binangga ni Digong ang nasa likod ng pagkakulong. Iputang ina, ang nasa ICC, ang complainant doon si Trillanes. Grabe no, hindi nyo na maloko ang taong bayan. Hindi nyo na maloko ang taong bayan. Di ba grabe no? Grabe kasi nungaling. Presidente siya, hindi nyo mararamdaman at makikilala si Pangulong Duterte. Hindi nyo makikita yung mga kayang gawin ng isang tao na maging presidente sa isang bansa. So sabihin na natin, kasi nga may marami siyang nabangga. Yung mga mayayaman, yung mga oligarko, yung mga drug lord, lahat. Yun naman yung mga kalaban niya. Yun yung may hawak ng yun yung may hawak ng Pilipinas. Sila yung may nasa position of power sila. So ngayon, yung pagbaba ng tatay ko, pinagtulungan nila. Kasama nila yung pangag na presidente yun. Diba? Kasama daw si PBBM na kinampihan daw ang mga drug lord at mga oligarko. Grabe, no? Grabe kayo gumawa ng kwento, basti. Buti di ka nanginig sa kwento mong yon. Kung i-search natin ngayon lahat, yung mga drug lord na sinabi mo, halos lahat kaibigan nyo. Ito
Eto oh, pakita ko sa inyo oh. Ito oh, pakita natin oh. Oh. Paano mo i-explain yan? Halos lahat ng drug lord niyan oh. Ikaw at si Pulong nandyan kumain kayo. Ayun oh, si Kenneth Dong, Charlie Tan. Oh, ayun si Sammy Uy. Oh. Ngayon sasabihin mo, kakampi ni PBBM, kaya pinagtulungan ang tatay mo na ikulong. Eh, kayo nga yung halos magkaibigan lahat ng drug lord. Ayan oh. Paano nyo i-explain yan? Eh, halos lahat ng mga nandyan sa picture na personalidad, may kaso sa droga yan. Halos lahat yan. Kung isa-isahin man natin yan, lahat ng mga personality na yan, ayan o. Oh, Charlie Tan, Raymond Go, Pulong Duterte, Kenneth Dong. Ayan o. Charlie Tan, Raymond Go, Kenneth Dong. Pag i-search natin isa-isa yan, anong issue? Droga. Diba? Peter Lim. Ayan pa oh. Ayan oh, Peter Lim, Charlie Tan. Kasama ng tatay mo. So paano nyo nasabi na kalaban niya ang mga drug lords? Lalabas naman yan dun sa pera na 2.6 billion na i-deliver sa inyo isa-isa eh. 'Di ba? Baka nakalimutan ninyo, si Sammy Oy, nagbigay sa inyo ng pera every 6 months. 'Di ba? Ayaw nyo nga ipakita yung tattoo ninyo sa likod di. Grabe kayo kasi nungaling. Uy, maawa naman kayo sa taong bayan na nalilinlang ninyo. Diyos ko naman. Kenneth Dong, Charlie Tan, Raymond Go, Peter Lim, Michael Yang. Tas pag iniisa-isa ko yung 5 pangalan na yan, lahat sangkot sa droga. Tapos pag iniisa-isa mong tignan, lahat yan nakasama nila. Tapos sabihin nyo, nakabangga ng tatay mo. Hanapin nga natin. Michael Yang, economic advisor ng tatay mo. Kenneth Dong, Charlie Tan, Peter Lim, Raymond Go, kaibigan ni Pulong, kaibigan mo. Lahat ng yan, puro drug lords. Tapos sasabihin mo, binangga ng tatay mo yan. Halos lahat yan, ang kaso, droga. Lalabas naman yan kung sino yung hinatira ni Madriaga ng 1 billion na high-ace van doon sa Katarungan Village sa Parañaque, sa Muntinlupa eh. Di ba si Kenneth Dong? Oh, hinatira ng 1 billion cash. Isang van, renive ni Madriaga. Lalabas naman yan eh. Magnetic lifter ni Michael Yang, kinuha ni Madriaga ang shabu doon sa loob bago maabutan ng PIDEA. Bago makuha ni Jimmy Guban, bago nila makita ang laman droga, kinuha na ni Ramil Madriaga sa utos ni unti na sasakyan. Asawa ni Lustay ang nag-utos. Inutusan ng asawa ni Lustay si Madriaga, kunin mo yung droga doon sa magnetic lifter ni Michael Yang kasi maabutan ni Jimmy Guban yan, patay tayo dyan. Nasa affidavit ni Madriaga yan. Lalabas lahat yan. Lucy ninyo. Malaman naman ng taong bayan yan. Sasabihin ninyo, kwento-kwento yan. Kita nyo naman pag trial yan. Antayin ninyo sa trial at sa affidavit ni Madriaga kung paano lusutan ni Sara yan. Kita ninyo, nagkandarapa na lahat ng mayor sa Pilipinas. Si Basti Hasarap buhay, namasyal lang sa Italy, nanira pa. Namasyal sa Italy, nanira pa ng presidente at sinabihan pang bangag. Kung meron man totoong bangag dito, bakit kayo iniwan ng jowa?
'Di ba? Oh. So yun lang mga kababayan, no, yung ating reaksyon sa mga oras na ito. Maraming salamat po. Thank you so much po mga kababayan.